every scar, I've grown strong. I knew my time would come along. Now the moment's here, the light shines bright. I'm ready to claim what's mine tonight. I'm a champion, hear me roar. Oh. Step I've taken, every tear I've cried, built the strength I feel deep inside. Through the darkest nights I never. Mga ka-agritipeds, ka-farmers, ka-manalon, ka-mag-uuma, ka-magsasaka. Time check po tayo ay 4:37 at ito nakapag-decide tayo, mag-i-experiment po tayo. Magto 25 days tong palay natin ngayon. At sige, para makompleto natin yung protocol na gaya kay Master Ernesto, yung natibo natin ay sige gagamitin natin para iisa yung protocol po natin, hindi na babago. Ngayon, mayroon pa akong stock sorry, na nakita ko isa. Ayan, nakalaka, may laman po yan. Ayan, yung may amoy yan, kasi nag-upgrade nga tayo. Yung bago, wala na pong amoy yan. Ito yung imimix ko na lang doon sa may kwan. Napakaganda to, pampabulas sa vegetative stage. Okay, ayan na yung palay natin. Pasilip saglit at papasok na po tayo. Ang gagawin natin ngayon ay sige, yung natibo pupungicide natin. Okay, sorry, nauna naman na yung insecticide natin kasi di ba nag-insecticide na tayo noon, kaya ang linis ng dahon ng palay natin, walang tama ng wool maggot. Okay, meron man dyan 1% yung noon pa yung naitanim. Ayan yung palay natin, ang ganda na, diba? Lalo mamayang tanghali, yung buhay na magpapakita yung pinakakon niya. Greenish part na magsi 7 days na mula nung naabunuhan itong palay natin. Ngayong araw, ganda na. Okay, yung ugat niyan nakakapako na, yung mga lalim na, makapal na, kaya napakagandang pakainin yan sa top dressing. At lalot ngayon ay magkukan ulit tayo, mag-prevention tayo. Hindi natin may mixan, or i-try ko kaya mixan ng kwan. Hindi na natin may mixan. Doon tayo mag-experiment sa likod. Ang imikukan natin doon kasi may natira pa nga na gold rush, dami pa yung natira, ilang load pa yun. Maglulod tayo doon ng nakamix na insecticide at fungicide na hindi copper hydroxide. Huwag nyo nang i-mix yung copper hydroxide para mas sureball na hindi nasusugat yung dahon ng palay nyo, para hindi lalong nasusugatan. Okay, para mas clear. Okay na yung sobra naman ng katamaran yung tagasaka natin kung ultimo yung bawal na i-mix paghaluin pa. Ginagawa na nga lang natin ng paraan para lumakas yung ani at dumami yung may uwi niya. Okay, sige, ipapakita natin mamaya doon yung one load doon sa gubat natin ititira yon, kasi maraming doon, insekto doon naka-shaded. Yung gold rush yung titira natin, natibo, plus yung maglulod tayo ng yield more na may hypercompose. Okay, sharing is caring.
Ready na natin at hanapin natin yung natibo. Natibo at yung Yieldmore. Yung kukuha natin. Ito, ilalagay natin dyan at itong bago. Meron kasi laman nito. Yung bago ngayon, tapos ito yung luma pa. Pag-mixin na lang natin dun. May natira pa kasi sayang. Para mas maganda pa, nagpapasubi tayo. Napakaganda niyan para pampabulas. Maamoy ka agad nung halaman. Hanapin natin yung kon natin dito. Nandito lang. Yan. Nandito yung yan yung gold, oh. Dami. Yan yung gagamitin mamaya natin. Yan muna siya. Ito lang ang kailangan natin. Okay. Kunin natin mamaya yon at sa gubat mamaya yon. Okay. Ang gagawin natin, ang tangkad na ng palay, oh. Lagpas tuhod nito. Nandito sa likod. Okay, ang gagawin natin, sisimulan ko na lang dun sa harap. Okay? Sisimulan ko sa harap hanggang dun sa itira natin yung isang pinitak sa gubat kasi dun tayo mamaya mag-experiment. Ito, kasya na to. Kasi 10 loads. Marami na yan. Kung ako nag-spray nyan, marami na yan 10 loads. Tapos yung 15,000. Per load natin, ito. Prevention lang naman tayo. Isang sachet, 10 ata to eh. Hindi ko alam, may mga gumagamit. First time natin gumamit ito. Para maipakita ko lang sa inyo. Kaya bumibili tayo nito. Pero kung maaari, hindi ako gagamit nito dahil nga sa climate change. At hindi naman ganun kagandahan yung kwan ninyo, lupa ninyo. At hindi pa masyadong nasundan. Kung masundan nyo na, okay lang sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 nga. Okay. Nakalagay dito sa rice ay 160. Spray volume 160 liters yan per hectares or 12 to 16 grams per tank load. Okay, 20 liters ang gagamitin natin. Sa ibig sabihin mag-underdose pa yan. Ayan 12 grams pala to. Nakalagay doon 12 to 6 grams. Dadagdagan ng gastos nyo talaga mga chemical company. Kulang pa pala yan isang box per hectares nila. Ayan, gagawin natin, prevention lang naman. Ayan, 1 load natin Ito yung bagong Yieldmore. Ang kaibahan lang naman nila yung amoy. Okay, yung linabas na natin, tinanggalan na ng amoy. Madali lang tanggalan ng amoy yan. Yung kung mayroon tayo na lang inimix dun sa fermentation process para matanggalan ng amoy. Ganun lang po yan. Okay, yan na. Tapos ito, pakita ko sa inyo na hindi pa silyado siya. Para actual. Baka sabihin yung hindi, kuhan. Teka, kaya natin i-remedyo yan. Pagganahin ang paa. Ayan may laman. Tapos syempre yan, kulang na yung kuhan niya. Hypercompose niya. Mixan natin ito ng isa. Meron tayo dyan. Laan. Yan actual. Sayang. Buti may malaki tayo. 8 liters yan. Lagayan ko ng kon. Yun pag kumukuha ko sa Madyo. Nandun yung kon natin, supplier natin ng Yieldmore. Doon tayo. Nandun yung laboratory natin sa taas. Okay na. Ayan, tapos hanapin natin yung hypercompose. Dito. Saan ko ba linagay? Ito. Di ba? Kala nyo Meron tayo stock nyan. Pakpak muna natin para bumaba. Saka natin katayin. Ang hirap sitwasyon natin, di ba? Walang tagahawak. Kaya para may pakita ko sa inyo, kaya tumatagal tayo At least ito mas malaki yung kanya.
Yan na, 1 sachet. Lagay na natin. Pero sa last foliar nyo, sa mayumos, okay, dun sa kuan lang, panicle exertion. Okay, yun dun yung last foliar nyo. Huwag nyo nang ipoliar ito kung nakalabas na yung huwag nyo nang lagyan. Pwede pang foliar ito sa milking, 5 to 10% flowering. Huwag nyo nang mixan ng yung yield more. Pwede, huwag nyo nang mixan ng hypercompost kasi iitim. Okay, hindi naman masisira pero mangingitim yung magmamantsa yung kanyo. Nagmamantsa yung butil ng palay. Tapos first roll. Pitan natin, sayang. Ganyan lang. Bago nyo ibigay sa nagasakan nyo, kulugin nyo na, baka hindi nagkukulog. Tapos instructan nyo baka makalimutan nyo. Yun ang pinaka-instruct nyo. Rule number 1 natin. Okay. Ngayon, maglulod tayo. Pause muna. Magkakat ako dun sa natibo. Ayan, nagkat tayo sa natibo. I-icon ko nga. First time ko makita to Yan pala yung kulay niya, parang white pink. Nagpipink siya. Yung copper hydroxide kulay blue. Kaya dun nyo parang malalaman nyo na kung copper hydroxide yung kwan ninyo. Kung kulay blue, copper po yun. Kaya maganda yung mga fungicide na liquid. Halos hindi siya copper. Ayan muna, ilagay natin. Tapos maglagay tayo dito ng Yilmore. Teka, ito. Yung isang lata ng sardinas. Para pang sticker natin. I-try ko na para para makita nyo. Yan muna yung mixing natin. Dun sa gubat, insecticide, 3 mix. Ito ngayon, kasi manghihinayang ako, tapos walang sticker, medyo maganda may panahon, walang hangin, ay lalagyan natin ng para mapaamoyan din. Isang sardinas. Ayan, imimix muna natin. Tignan natin kung pwede silang magmix. Okay? Lalo kung yung insecticide mamaya, ipapakita rin natin kung pwedeng pagmixing kung hindi bubula. Yung insecticide at itong copper. Ganito pala to. Buo-buo. Tutunawin pa pala. Tignan nyo yung mga kon ninyo. Kaya maganda yung kung may liquid na hindi nyo nakon. Yung copper hydroxide kasi powder. Ito pala natibo. Kailangan pala natunaw na. Itunaw na sa kwan pala ito. Sa litro. Tapos i-divide nyo na lang. Kulugin. Buo-buo pala matagal mga kwan. Tignan natin kung matutunaw. Kung magmimix sila. Kung bubula, may chemical reaction. Dun sa kanyo. Linalagay ninyo. Ito ang magpapatagal sa kwan. Tutunawin pa pala to. Okay naman. Nagmix sila. Diba? Hindi nyo naman nakita na bubula. Okay? So, itry na natin. Ito, itatry ko. Isang load lang Hindi ko titira lahat. Ganun po pag mag-experiment kayo. Dito isang load lang. Isang daanan lang sa gilid. Para just in case may burn effect man, pinag-mix ninyo, ay konti lang yung masugat. Dali lang yan na gamutin. Burn effect lang sa dahon. Okay? Titira natin dito sa kwan. Ito, dyan sa likod ng pigiri sa pinagdidimuhan na natin. Sa pinakagilid. Yan. Okay na. Karga na natin. Okay siya. Hindi siya bumubula. Pwede siyang mag-mix sa Yieldmore, Hypercompost, yung natibo. Lagay ko na yung insecticide mamaya tignan natin. Yan para hindi masayang, para talagang one load. Yan. Okay. Okay yan. Pus muna, hahaba. Yan, okay na. Naikon na natin. Cut na. Mamayang kon na lang. Ito na. Natunaw naman kanina. Yung pagkakarga natin. Wala na buo-buo.
natunaw. Ngayon, ito huwag nyong kalimutan, rule number 2. May naka-ready kayong panghalo. Okay? Tanggalin na natin yan. Haluin natin mabuti. Lalo't may chemicals na yan. Ganyan lang. Rule number 2, rule number 3. Ano yung rule number 3 natin? Mga kagretipeds, yan long sleeve. Kailangan nyo na mag long sleeve. Tatamaan tayo ng chemicals, lason. Okay, dito muna tayo sa likod. Ayan. Di ko na may papakita pero dito sa pinakagilid hanggang dun sa tapos pabalik pa tayo ganun hanggang sa maubos niya. Okay, sharing is caring. Cut. Ayo, yung halos call lang pala 15 minutes yung pagpunta natin doon, normal na lakad tapos pabalik yan. Halos baka yung 10 loads natin sobra pa. Okay, yan nakakuha na tayo. Ang ganda na ng bulas ng palay natin ngayon natuyuan. Natuyuan siya pero may basa-basa yung malalim pa konti. Tapos yung ilalim nun may meron pa nakukuha ang ganda. Tapos araw sana. Okay, sharing is caring, load tayo. Ang mixing natin ganun pa rin na lang lahat. Tapos ang ihiwalay lang natin yung nasa gubat. Yung mixing natin na may gold yun pero lagyan pa rin natin. Okay? Yun, isang lata ng sardinas. Tapos natibo, mixing natin. Okay, sharing is caring. Load ulit. Okay, ayan. Ikatulods natin to, nagmix tayo ng yield more na isang lata ng sardinas para hindi sayang trabaho na pang kunan natin po yon ng sticker. Ayan, madali na akong matunaw wala na, natunaw ka agad yung natibo. First time kasi natin ito. Okay, hindi naman tayo gumagamit niyan mga fungicide at dati kasi nga organic practitioner tayo. Ngayon dahil hindi natin maiwasan yung climate ay para iwas, ang daming nagtatanong, sundan na lang natin yung binigay namin na protocol sa inyo nila Master Oko, yung top fielder natin na region 2. Halos top fielder natin ng wheat season walang nakaani ng ganun 281 kaban per hectare dahil nga ang Central Luzon ay nabagyo, natumba yung mga nagtumba yung mga palay at ang pangit ng panahon. Okay, hindi nila kinaya yung protocol sa pangit na panahon, hindi magkakalaman yung batok ng palay. Okay, sa atin ay sa dami natin dyan na nagtutulungan ay makukuha natin yung tamang protocol. Okay, sharing is caring. Next load, ika 3 loads, tapos na tayo. 2 loads natapos yung pangalawa sa gubat. Dahil nga ihiwalay natin yun. Kaya yung load po nito 20 liters kumpara dun sa yung nakatago dun yung 16 liters po natin ay mas malayong, sinasabi ko mas malayong, mas maraming matatapos kumpara dun sa 16 liter natin, unlike dito sa 20 liters na mas malakas. Napakaganda. Tignan nyo Sir Danilo na subukan na niyang gumamit ng 20 liters na dual pump ay napakaganda. Siya na po ang nagsabi at nag-comment na rin sa post ni Ma'am Mona sa supplier po natin. Okay, PM nyo lang ako kung gusto nyo hindi kayo magsisisi po dyan para ma-connect ko po kayo sa supplier po natin ng dual pump 20 liters rechargeable sprayer. Kaya nyan tapusin 15 loads. Biruin nyo yun, itong lang mga 8 loads lang magagamit natin dito. Na-compute ko na 3 plus 1 plus 2 ganun yung kanya pang 6 loads ito tapos ko isa doon, kaya mga 8 loads lang kaya sakto makukuha natin ito. May matitira pa dyan. Sharing is caring. Tara na para dito tayo humahaba para maidetalyo ko sa inyo. Kaya nga pala, ayan, naisip ko hugasan nyo yung strainer, minsan may bumabara doon. Okay, lalo kung kumukuha yung mga taga-saka nyo kung dyan lang sa kanal o sa pinitak. Pahugasan nyo yung strainer para hindi nasasakal yung sprayer po ninyo. Okay, magti-3 loads na tayo. Ayan. Okay naman yung hindi naman bumubula yung mixing natin. Okay, yung ginamit natin pang sticker at hindi sayang yung galaw natin kasi nanghihinayang ako. Magpapagod na nga lang ako. Ay, wala na. Hindi na alam nung taga-saka natin yung ginagawa natin. Hindi naman umiikot. Kahit lang baka tayo pa magtatabas dyan. Kailangan naman na sabihin pa natin lahat ng galaw.
Okay, pero pag nakita natin siya, pag nagpatubig tayo, yun yung timing niyan. Pag nagtabas tayo ng pilapil, kailangan pag nagpatubig na tayo para ilaglag natin yung nagtabasan, may iahon din po natin. Baka naman yung iba na naman dyan, hindi na naman iahon. Okay, ang daming proseso. Kung gusto nyo walang insekto, wala akong makitang stem borer. Ang lakas ng flashlight natin, in-adjust ko lang. Yan yung number 1 niya na. Wala akong makitang lumilipad na stem borer. Kaya yung timing po natin, mga ka-agritibits, ay napakaganda. Yung timing natin na nandyan, sundan nyo lang yung binigay namin na protocol ni Master Oko. Kung sa punlaan nyo, hindi kayo nakaprevent o problema nyo ng mga stem borer or green leaf hopper, mag 15 days to 20 dapat nakatira na kayo. Okay? Para hindi na uupos, marunot di pagayo or papasukin, ma-dead heart. Okay, ganun lang, sharing is caring, nag-aapura po tayo. Maraming salamat. At sundan nyo, malakas ang ani po natin. Sundan nyo lang yung ating protocol. At yung ilalatag natin dito, may itwinis ako dito na unang bitaw. Yun yung iniba natin dito. Mayroon tayong available na sustansya na nasa ilalim ng lupa. Sharing is caring. 23 na, mukhang kuan na, gahol na tayo. Tignan natin kung kaya pa natin, layo. Kukunin natin yung insecticide. Yan, para ma-actual ko sa inyo yung ating ginagawa. Okay, wala itong pandaraya. O yan, marami pa ang sobra. Ninyo tinapos na yung 15,000 noon. Pero makita ko wala, stem borer, walang lumilipad at wala tayong tawag doon. Wala tayong maagot na. Nakontrol na natin. Ganun lang. I-timing nyo lang lahat ng inyong ginagawa. Roll number 2. Ito ulit. Tapos, yan. Para may pakita ko. Ipitin. Maglulod tayo. Asan yung pangsukat natin? Pause muna. Okay, hindi ko makita yung panukat. Ito na lang. Okay, natansya ko naman yan. Tansyado ko na yan. Lagay na natin dyan yan kasi sayang. 100 yung kwan yan. Yung kalahati niyan ay 330 yan. O yan na, 50 ml. Okay? Yan lang yung i-load natin para hindi sayang. Ayan natansya ko na yan. Lagayan natin. Actual na yan Tapos karga natin dyan. Mix muna natin. Tignan natin kung may chemical reaction. Ayan, pause muna at magugunting ako. Ayan. Kita nyo Pero ang pinaka-the best pa rin, kung hindi bubula yan, ay that is magandang sign na compatible siya. Pero ang pinaka-the best na pagsukatan yan, kung walang burn effect, subukan nyo sa ibang area. Okay? Ayan na. Ayan, natunaw na. Okay naman naghalo naman sila. Halos parehas sila ng kulay. Okay. Tapos ang last na dyan, kung ang last na sukat dyan ay yung ito. Yung sa okay, obserbahan natin. Ang dami na niyan. Talagang masisira yung palay ko kung may burn effect. Ayan, pang sticker natin. Tansyado ko na yan. Okay. Actual na yan, nagmamadali na tayo dahil mapapagalitan na naman tayo. Napagalitan tayo nung araw. Dahil nga, hindi tayo nakapagkatid. Alas 7 na pala. Okay na, lagyan na natin. Sa dahon tayo, sa ilang araw. Kung may burn effect yan, sa 1 to 2 days, sunog. Okay, yan na, puno na. Magkuhan na lang sila, mag-tricycle. Naintindihan naman nila yun para matapos natin. Lalo't wala yung kasama ko. Yan. Lulod na tayo. Rule number 1 yun minix natin mabuti. Rule number 2, huwag nyong kalimutan. Rule number 3, magsuot. Kung lason ginagamit nyo, magsuot ng yan, yung protection. Tapos rule number 4, tingnan nyo naman yung nozzle ninyo at hangin. Kung mahangin na, gumamit kayo ng payoko. Nakikita ko yung mga nag-i-spray dyan. Ano ba naman? Pati hangin hindi maaral at yung nozzle talagang inaamoy, kalahati yung natatapon, lumilipad. Baka 1/4 na lang yung na-spray niya kaya hindi masyadong effective yung ginagawa nila.
Yan, kaya dapat mapag-aralan na yan, hindi bara-bara na, hindi pinag-aralan. Okay, cut muna natin at isi-set up natin ito. Okay, ito na yung gubat natin. Sinasabi ko sa inyo, mas maganda yung malalaki na po dito. Dito yung pinakamalaki dahil nga madaling matuyuan. Hindi nalulubog. May nagpapatubig na naman sa harap. Ang lakas. Talagang din natin maiwasan. Okay, ito na. LP 2096 pa rin po ito. Gamit nating nozzle yan. Pakita na natin dito. Pit hole. Ayan. Ang gamitin lang siguro natin itong control. Okay. Hindi natin gagamitin yung medium niya at high. Para kuan, okay? Ayan. Makikita nyo na malakas. Ito ang kuan natin. Kahit yung control lang gagamitin natin. Okay. Ito. Yung i-upload natin. Abangan nyo sa YouTube channel. Agri-Page para masundan ninyo. Okay. Yan, samantalahin natin, tapos yung hangin, nakikita nyo, pakanon. May hangin na kunti, kanina wala. O, ganyan yan. Kunin nyo yung, diba, ang lakas. Tapos, kunin nyo lang yung tamang andar, ganyan lang. Malakas na yan. Huwag nyong sakad-sakad. Wala naman, Tapos ganyan ang lakad natin. Pansinin nyo, matigas dito. Nabaon lang yung panalan hanggang mga 1/4 ng 1 feet. Lalaki na ng palay dito. Lalo't nagkahabol tayo, may distance dito na 25 by 25, 1 feet by 1 feet.
yung kwan natin, lakad. Tapos yung malalim, na bagay, patutukan ninyo, dublehin ninyo para makahabol. Magsuwi ng marami, makahabol, lalo mga hulit. Mga hulit, kwan nyo, nakita nyo ha, dami pang karga. Isang pasada na lang, 3 pasada ito. O, ganyan yung lakad natin, kaya napakatipid. Naktor ko na sa inyo ha. Lakad sabong. Okay, tapos na. Yung kwan natin, di ba? Oh, ang dami pa. Mayroon pang natirang 1/4 ganong lakad. Kaya sabi ko nga sa inyo, yung normal na lakad yung 2,000 square meter yung mauubos natin. At pansinin nyo yung ang lalaki ng palay na natin dito. Lalo dun sa gitna. Tapos yung pinatutukan ko, kung napansin nyo, mga malalalim na bahagi. Okay, ganun na lang, sharing is caring. Happy farmers. At least ito, nakikita nyo, actual. Okay,
Di po tayo nagkukwentuhang barbero, ginagawa po natin ng nasa tama at nagtutulungan po tayo. Hindi yung sinabi ko nga sa inyo, nandyan na, nakalatag na. Hindi natin ugali yung nagkukwentong barbero lang po lamang. Maraming salamat. Yan, ang daming tubig. Sharing is caring. Tignan nyo yung before and after natin dito sa gubat. Pansinin nyo na lang. Okay? Kung ang ganda sana ng linang ng mga kalabaw ay napakadaling anihin niyang 200 po. Okay? Kaya napaka-importante yung linang. Medyo ipaayos nyo na mabuti para wala nang hinuhulipan. Kung ang daming hulip niyan kasi nauhuli yung hulip. Lalo kung lubog naman yung sakahan ninyo, matagal parang kadahin yung hulip kung nakalubog. Unlike sa natutuyan, ganyan. Tangkad na yan. Mga palay natin dito sa gubat. Sharing is caring. Tubig, inayos natin dyan kasi pumapasok na doon, malulubog yun. Tignan nyo yung ginawa natin okay na, at least hindi yan mga tagas dyan. Ayusin natin mamaya, at least hindi na pumapasok doon, may magsasacrifice dyan lang sa gilid. Pero bubulas na rin yan, napaka-importante yung kanal. Tignan nyo yung kanal, lakas ng tubig. Ayun, may mga butas doon Isara natin mamaya bago tayo uuwi. Tatapusin lang po natin to, maaga pa. Kaya natin tapusin. Halos isang daan na lang doon, pabalik na tayo dito. Dito tayo nagsimula Tapos ito, wala pang fungicide dito. Nasa harap, di natin ginalaw. Okay? Wala pa, hindi pa natin ginalaw yan. Sharing is caring, tara. Lakas tubig, yan, magkakatubig na naman doon. Kaya kung mahina lang na resistant at protocol, ay magkaka-iron toxicity. Yung walang time na mula na itanim, walang time na natuyuan, may nagpatubig na naman, mag-aabuno siguro sila. Ito na, tignan nyo yung load ko, may natira pang 4, patapos na tayo, isang load down, tapos dito sa harap, ayan, kaya 10 loads lang kaya niya sa 15,000. Kasi yan, nandyan na si Vincent James, at least kon na, isa na lang yung natira. Agudwa, pang sticker. Tapos lagyan mo na rin ng Camta insecticide na hindi na ikon yun, aquatic doon. Hindi na ubusan ng tubig. May nagpapatubig na naman. Sharing is caring. Yun ang problema sa pag lulan kayo, ay may makatabi kayo patubig ng patubig, hindi alam paano gamutin yung iron toxicity. Akala nila lubugin sa tubig, lalong nasisira. Dahil di makahinga nga yung ugat, nakababad, tapos nemator, sulitin ko yung dinis ko kapon. Pag yung palay mahina na resistant niyan, tapos babaho yung ugat niya, siyempre babaho, tinitira na ng mga nematodes yan, yung mga uod na kayang pumasok sa ugat. Dahil mabaho, puntahan ng insekto yan ngayon, uudin naman yun, stem borer. Kaya pangit, kaya napaka-importante yung linang, leveling ay maganda, bantayan ninyong mabuti. Kung kaya nyong bantayan, okay? Sharing is caring. Kaya ang daling anihin yan 200 kaban per hectares kung ang ganda ng leveling. Napaka-importante po yung leveling sa lupa. Diyan nakasalalay yung mataas na ani. Para wala na kayong hinuhulip-hulipan. Yung dapat nagpatubig kayo pag manaka-naka, pantay. Hindi kayo dadamuhin. Hindi puntahan ng insekto. Nandyan na lahat. Wala kayong hinuhulipan. Walang kinukuhol. Ang kapal na dito. Hindi na maubusan ng tubig dito dahil sa harap nga nakita nyo kanina, binidyos ko, may tubig na. At least dyan sa harap natin ay makon para malagyan natin ng banner. Hindi natin malagyan yan hanggang ganyan na may nahuhuli. Parang aalon-alon. Okay, dito sa makapal na. Okay, kasi may time na na-drain ito. Dito, ang gawin nyo, naulitin ko, kung may porsyon kayo na malalim, pag naghulip kayo, wag pa isa-isa kasi yan. Matagal, 20 days pa, hindi pa nakasowi. Kailangan nyo nang lagyan ng 5 or 10 na. Pupugin nyo para kahit makainin ng kuhol, napulot nyo yung kuhol, kahit magsowi lang yung itinundos nyo 5-10, o di tagi-isang tundos, di ang dami na 30 na sowi, kahit nahuli ng konti. Ganun po yung maghulip, wag po pa isa-isa kung nasa malalim. Uubusin lang ng kuhol yun. 20 days hindi pa nakasowi. Okay, sharing is caring. Na tayo mga kagratipid teams, ayan. May 2 natira, so 10 loads lang. Okay, buti tumulong na si Pinsan James. At mamaya ay aayusin na natin to. Tapos ikukontrol ko lang yung tubig doon, ang dami na. Ipupunta ko sa para hindi malubog. Ayan,
Nalubog na naman itong kwan natin. Walang time. Okay, mamaya na ipapakita ko ang sitwasyon ulit dyan. Dahil ang lakas ng patubig kinontrol natin. Sobrang lakas. Sharing is caring. Then, medyo natagalan tayo dahil inayos natin yung kanal doon. Drive ko kasi may nagpapatubig na dyan. Drive ko papunta doon at linaglag ko doon sa nakahiwalay. Okay. Tapos ito yung natira. Kaya yung nagamit natin ay itlogs lang. Okay. Malinaw. Yan. Oh, malinaw yung nagamit natin. Ngayon ilang araw mag-observe na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos itong insecticide natin, hindi naman naubos to. Tapos ito ipunta natin dun sa imbakan. Sara na natin yan at hugasan. Yan yung last roll. Okay, meron pa dalawa. Oh, yan, okay. At least nakita nyo yung nasa gubat. Yung pagbabago, tignan natin sa ilang araw. Lagay natin dyan. Baka hindi naka. Tapos, ano ba yung takip dito? Takpan. Nandito po yung lason natin. Okay. Yan. Galingan natin. Naku! Namumula-mula ang mga palay dito. Ulitin natin, hindi nakahanda ang bansa para mag-hybrid. Tapos may may mga nagsisid blower pa, nagre-resack, ay patay. Okay? Pati tubig irrigation kontaminado. Tapos magkakatabi yan. Naghahawaan na. Okay? Sharing is caring, yan na yung palay natin sa edad na magto 25 days. Ngayon, mula nung naitanim, ulitin natin, nabunot ng 15 days. Kaya marami pa pong isusowi yung palay natin hanggang 45 days yan. Magsusowi pa, may natitira pa tayong 15 days na magsowi. At magsasabay kasi yan, pag nagpalabas, naka-recover, yung fully recover na yung mga malalalim natin na wala pang araw na hindi natuyuan, ay maganda para makuha pa rin natin yung tawag doon, yung sowing niya. Mamumula-mula, basta yung palay natin dyan, umikot nga ako dyan papunta doon. Naku, talagang grabe yung mga lugi. Pag nakita ko nga, lugi na. Okay na kung maka-area yung hybrid sa nakita kong sitwasyon nung nakarang araw ko, nung umikot ako. Kaya wag nyong laro-laruin po, mga taga-saka natin, wag laro-laruin yung hybrid. Dahil napakaselan po yan, mas maraming gastos. At ang abangan ninyo, yun. Yan makakatulong po sa inyo. Yan, mas matibay sa iron toxicity. At sakit, ayun, napaka-healthy. Yan, yung tulos niya hanggang dyan sa plug. At abangan ninyo yung LA902 natin na pinangalan natin sa source natin na nagparating dito sa bansa, si Sir Leo de Aguda. Sharing is caring. Maraming salamat. Okay, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, Agritipid PH. I-upload po natin to para may mga matutunan na naman yung mga ka-farmers natin po dyan, ng mga beginner. Una, mainit. Okay, ang lakas ng patubig. Ayan nyo na. Wala tayong magagawa yan. At least okay na. Ilang araw na lang naman na magpapapasok na talaga tayo ng tubig. Okay. Yun lang, pinagre-recover lang natin yung nasa dun, banda. At ito, wala tayong problema sa inbreed dahil nga sinabi ko sa inyo, mas ma-resistant siya. Ang ganda na. Ang ganda ng kwan ngayon, konti. Yung kwan nandito na sa tapat. Sikat ng araw, di ba? Maghapon yan na maganda. Napagbigyan tayo ulit. Pansinin nyo itong inbreed natin kung paano na bumulas. Yun yung tinira ng kambing. Hanggang ngayon ang dami pang lumot. Yung kwan natin, yun yung malalim, nakaapaw. Okay, lakas ng tubig. At least yan, hanggang dito lang yung hanggang dyan lang yung natutubigan dahil may kanal na tayo doon. Okay, yan na. Lumambot na, ang ganda na. Diba? Bagalan natin. Okay. Okay, ito yung hindi natin tinira ng fungicide. Okay, yung natibo na may mix tayo na para hindi masayang yung trabaho ko. Ako naman nag-spray. Isang load lang naman yung pinsan natin.
late naman na dumadating, patapos na, halos wala ngang naabutan, ay tayo naman gumawa, kaya nangihinayang ako sa pagod ko. Okay? Kaya nagkarga tayo ng 150 ml mix na i-mix sa natibo na 1 pack sa 20 liters. Tapos halos kaya niya yung 2,000, 1.5, sabihin na lang 1.5 square meter yung kaya niyan tapusin. Dami ng Sowe, yun 30 na yun, yung Sowe na ganon, yung hindi nagalaw. Kaya yan nga lagpas kwan na. Magbibilang tayo. Ayan umapaw lakas ng patubig Yan yun na. Para hindi na natin kanyan. Para wala naman, hindi na natin ma-drain. Ganyan na, at least nasisikatan ng araw. Bibilang tayo. 1, kita nyo ba? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yan. Magdadalawa pa to. 8, 9, 10, 11, kita nyo ba? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 20, 27 na kagad. Yan din yung binilang natin ng ilang araw. 27 na yan. Itong katabi niya. Doon tayo sa mas malayo, hindi yan sa tabing ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 na yan. Yung lakas. Mag-Sowe. Mayroon pa tayo natitirang mga 15 days siguro. 16 to 15 days. Hanggang 45 days. Pero pag masustansya naman yung lupa natin kasi yan, yung mga nahuli, maglalabas at maglalabas pa rin yan. At yung last na ay maglalabas sa pag nakalabas na yung uha. Ito yung LP 937 natin, hindi rin natin tinira. Dito para may comparison tayo. Itong pinitak na to, hindi natin ginalaw ang na-pulyar natin dito, advance, nakarang araw, ay yung Yieldmore at ang itinira lang natin dito, hyper compost. Ayun dumadaloy yan, pabagsak dun sa likod. Yung nalulubog din dyan na malalim hanggang tuhod. Okay? At least recover na yun at mas makapal yung ginawa natin dun. Ayan pansin nyo, ganyan ang gawin ninyo para ma-prevent ninyo yung iron toxicity. Lalo kung wala naman kayong ginagamit na pang support. Kung abono lang, tumaas nga yung salt, wala naman kayong pang pa-support sa microbes at ibang sustansya, ay mas mahirapan po kayo. Magkakasakit yan kung puro abono lang dahil nga sa salt. Nagiging acidic yung lupa at dinagdagan nyo pa lalong nag-acidic. Ito naman yung LP 2096, di ba? Natuyuan na. Dating hindi natutuyuan, nakita nyo? Yung portion na yan, di kumapal na. Ganyan lang. Tapos pag naabot niya, yung kumapal yung kanyan, aabutan niya itong nandito. Ayan, ganyan tayo mag-observe. Kasi sinasabi natin yung totoo dahil dito madaling matuyuan, unang umarangkada, mas matigas, mas mababaw yung maaabot niya. Yung mas malalim naman ngayon, kung nakuha niya yung lalim ng ugat, ang daming sustansya niyan. Kaya aabutan niya pa rin ito. Halos papantay pa rin yan. Okay? Huwag nyo lang pabayaan, gawan nyo ng paraan. At kanina na-observe natin habang i-spray tayo, combination ng spray ng fungicide at Yieldmore natural all-purpose foliar fertilizer at hypercompose. Okay lang na may mix, okay? Sinabi na natin, okay lang na may mix sa lason, wag lang sa copper hydroxide. Okay, wag nyo nang i-mix, wag nyo nang gawin na i-mix para hindi masira yung kwan nyo. Diskarte po ninyo imbes na maganda yung tanim nyo at may hihina kasi ang mawawala lang naman dun ay yung microbes sa organic natin kasi organic nga, pero pakikinabangan pa rin yung dami ng sustansya nyo. Ayan na yung magto 25 days old yung palay natin ngayon.
na 15 days binunot. Kalakasan nasa mid-tillering. Okay, nasa gitna na ng pagsusuwi, kalakasan niya. Kinain pa ng kambing na naman, oh. Wala lang kanina yan. Ano ba naman yan? PM nga natin yung pamangkin natin na itali yung kambing. Okay, tara sa likod naman. Ayan na yung palay natin. Tara sa likod. Magpipicture muna tayo. Cut. Time check tayo, mag to 12:59 at ang leaf color LCC ng palay natin ay nagre-range sa 4 to 5. Okay, sa oras ng 12:59 at napagbigyan tayo yung sikat ng araw, ayan, nasa gitna na nakalihis. Okay, yan na yung palay natin na mag-iedad ng 25 days. Pansinin nyo, tapos yung nakahiwala yung may nyug na maliit doon ay atin yun, yung mas darker dun. Okay, yan, mas darker dun hanggang dun sa nyug. Yan, mapapansin nyo, yan, ang bilis na bumulas. Lalo't napagbigyan tayo ng maganda, thank you Lord, napagbigyan tayo ng solar radiation. Mas magta-times 2 ngayon ang pagpinat ng palay natin. Mga sa ilang araw na ay magpapasok na rin po tayo ng tubig. Pansinin nyo yung mga palay natin dito. Nasa 3 feet na yan. Yung nandito sa gilid. Ayan, oh, lalaki. Full ng sustansya, oh. Mataas yung nitrogen dito. Ayan na yung palay natin. Powered by Yieldmore Natural All-Purpose Foliar Fertilizer at Hyper Compost Soil Conditioner and Toxic Neutralizer at marami pang ibang benefits. Okay, yung mga activities natin ay nailista na kaninang umaga para hindi natin makakalimutan. Okay, yun yung ginawa natin kanina, nag-videos tayo dyan sa harap ulit at nag-picture. Yan na mapapansin nyo yung kulay ng palay natin ay kung sinabi kong sa inyo, nasa kalsada, nag-videos ako konti dun. Kung punta kayo dito sa barangay, kung nakita nyo kung sino yung palay na kumikislap po dyan, ay alam nyo na kung kanino po yun. Yun yung nagamitan ng Yieldmore Natural All-Purpose Foliar Fertilizer. Ayan, Korean technology, made in Philippines. Ayan na. Abangan nyo ito at i-upload natin sa YouTube channel, AgriTipid PH. Ayan na, oh, lalaki na. Itong pinaka-con natin dito. Teka, naka-zoom. O, ayan na, oh. Diba? Kabilis. Pwede na natin kon yan. Nakababad naman na sa tubig yan. Pwede na nating paabutan naman yung ibang portion na dyan. Okay? Ng tubig. At konti lang. Para, mas lalong bibinat na. Para hindi naman mabibitin ng tubig. Kung nakuha nyo na-correct nyo na yung mga sakit dyan sa lupa pa, iron toxicity, yung acidity level ng lupa ninyo, ay pwede na yan pasukan. LP 937, tapos LA 902 inbred, tapos yung isa ay LP 2096. Okay, ganun na lang, sharing is caring. Maraming salamat. Happy farmers. Okay, tingnan nyo na yung lakas ng dumadaloy galing sa harap. O, ayan, pinabagsak na natin dito sa kon natin. Yan, makorek naman. Napansin nyo, wala siyang sign na ng iron toxicity. Dito banda, yung mula dito mga 3 meters kasi yan, naghilaan yung rotovator. Dito nabalaho, kaya lumalim no hanggang tuhod. Tinali pa nga dun para maihila yung kadena. Okay, yan. Diba? Napakalaking bagay yan. Tinambak ko dyan. Di makakapagpatuyo tayo. Ganyan yung remedios nyo. Okay? Para maganda. Yan. Yan na yung LP 2096 natin. Tapos dun sa kabila. Nakapakaganda na. Kung ano yung nakikita nyo dito, mas malalaki dun sa nasa gubat. Dahil matagal na nakaarangkada po yun. Okay, maraming salamat.
Ayan, tinanggal na rin natin kanina umaga. Marami tayong trinabaho. Kasi nandito yung sikat ng araw para gumanda naman yung gilid. Okay, ayan si Marvin. Oh. Gusto niyang magbenta pero hindi po na natin binigyan. Ayan, dati tagasaka ko. Nakakagto 200 per hectares po yan. Ayan, hindi muna natin kon kasi nagpa-practice pa. Kailangan matutunan niya gamitin yung Gilmore. Nandun yung palayan niya. Yung bahay nila nandyan. Ayan, nandyan. Nag-actual na ng Gilmore. At medyo late nga nag-apply dahil nga late din nakabono. Kaya sabi ko hahabulin na lang. Okay, maraming salamat.